Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, bakit nga ba marami pa din na mga nag-for good na or mga nagdesisyon ng umuwi ng Pilipinas ang bumabalik sa abroad? Kasi sa totoo lang, kahit yung kapatid ko gusto na din sana mag-for good gusto nang manahimik. Kahit ako, gusto ko na sana nung nakaraan na pag-uwi ko, hindi na ako babalik kung alam nyo lang. Talagang pinilit ko na lang talagang bumalik. Ayan, so ano nga ba yung nagtutulak? Siyempre, unang-una, ang mahal sa Pinas. Lahat doon is bibilhin. So, nung umuwi ako, ang laki ng nagastos namin. Kasi, akalain mo, yung pagkain, yung 1 kilo ng baboy, ano yun, mauubos yun na isang pamilya kayo, mauubos yun isang kainan. So, ano siya, alam niyo yun, kulang. Tapos, syempre pag mga Pinay or mga Pilipino is ang kain natin umaga, tanghalian, hapunan. Sa Manila, ang kain nila is tanghalian and hapunan. So, mas nakatipid. Pero pag sa probinsya namin, or kahit siguro sa mga Visayas, ayan, umagahan talaga, kumakain kami ng kanin. So, magasto siya, hindi lang sa kanin, kundi pati sa ulam. So, ano nga ba yung ang nagpapaalala niyan, kaya hindi pwedeng tumambay ka. Kasi pag natambay ka, wala kang pagkukuhanan ng income mo, wala kang kukuhanan kung saan ka makakakuha ng pangsunod na araw mo na naman na pagkain. So, medyo struggle talaga siya. Kahit sabihin mong may ipon ka, mauubos at mauubos yun. So, ang importante dun is may maano kang business. Pero pag hindi ka talaga business-minded, and ang problema doon kapag yung capital mo or ano mo is ginagalaw mo din, yun yung mahirap. Yun yung gusto kong anuhin talaga. Dati naman, nagawa ko siya ng natanggal ako sa trabaho, na-endo ako. Tapos yung pera ko nung pag-uwi, ang budget ko lang sa tindahan is 3,000 pesos. So, mahirap siya, pero year 2018. So, nagawa ko yung 3,000, yun nga lang, grabe, ang pinagdaanan ko. Kasi, pa lang ako nung parang mga 23, 24, so dalaga pa. May boyfriend ako nung time na yun, pero dalaga pa talaga. So, ang ginagawa ko, nagpapainom ako. Kasi, sa probinsya namin, pag dalaga ka, habulin ka ng ng mga, kahit may asawa doon, mga sinungaling. So, nagpapainom ako, tinitiis ko na tiyagain niya na kahit gabi na antok na ako. Tinitiis ko na wag patapusin silang uminom, ganyan. Yung isang mesa lang yung meron, tas pinapainom ko yan sila dyan. So, kahit tanduay lang yung mabili sa amin, tsaka sigarilyo, tsaka pulutan ng mani or chichirya, masaya na ako doon. Tapos yung mga customer ko din, yung iba barkada ko, yung iba yun nga dayo na galing sa nagtatrabaho sa mayor. So, ang ginagawa namin is flashlight lang yung yung ilaw namin sa tindahan. Hanggang sa, nung parang hindi siya sapat. Kasi, partida yung ginagawa ko noon is, pa ako, sa umaga, maaga ako gigising, 4:00, gigising ako kasi nga, magluluto ako ng mga barbecue, bihon, maha, mag-aasikaso ako kasi nagbibenta din kami ng mama ko sa kantin ng school sa elementary. So, nagbibenta kami doon mula umaga hanggang tanghali. Tanghali kasi antayin ko yung pamangkin ko na matapos ng tanghalian. At saka ngayon, uuwi ako. Yung mama ko, pinapauna ko pagtapos na ng recess. Kasi yung pinaka-peak season lang naman talaga sa kantin is yung recess kasi yung mga bata kakain. Ayan. So, yun, pagkadating ng tanghali, pahinga namin yan ng mama ko. Pahinga kami. Tapos hapon, maghahanda na naman ako. Magkuha na naman ako mga dahon ng saging kasi magluluto na naman kami. Mag-i-start na naman kami. Hanggang sa paulit-ulit ko yung ginawa. Hanggang sa parang ang payat-payat ko na kasi lahat ng trabaho parang inaako ko na. Tapos hanggang sa sabi ko parang walang patutunguhan yung buhay ko dito. Pagod na pagod ako pero walang ginagawa. Na iniisip ko, bakit yung mga ibang tao dyan, walang trabaho, tambay, pero nabubuhay sila, hindi sila problema. Sabi ng mama ko, kontento na kasi sila, kahit tuyo lang yung ulam nila, kahit tanghalian lang sila kumain, ang almusal nila kapit, tsaka marites. Sabi ng mama ko, sabi ko, bakit ganyan? So, ang ginawa ko, bumalik ako ng Maynila. Pero hindi pa tapos. Kasi parang wala kang ipon sa Maynila Yun nga, nakakapagpadala ako sa mama ko pero wala akong ipon. Kaya nagpunta ako ng abroad. Yun, pagpunta ko ng abroad, nakaipon ako. Nakapagawa ng bahay.
Yun nga, nabili ko na yung ref. Dati hindi ko kayang bilhin yung brand new na ref. Ang wala lang kami ngayon yung TV na flat screen. Hindi ko na nahabol kasi nga yung meron kami dalawang TV pero yung luma na, yung tube, ganun pa. So, yun sana yung target ko pero kailangan ko nang umuwi. Sumusuko na yung katawan ko, hindi sa yung utak ko yung yung sumusuko. Kahit ako gusto ko pa talagang lumaban magtrabaho pero yung katawan ko na yung sumusuko. Yung pigsa ko nga, inaabot na ng ilang buwan. Ngayon, kakatapos ko lang inumin yung sabi ng sabi ng pharmacy sa Vietnam na na 7 days. Ayan, so tapos na siya. So may natira. And then ito pills ko, nagpipills ako. Ayoko mabuntis, may pangarap ako sa buhay. So nag-usap kami ng boyfriend ko, ayoko muna. Saka na siguro pag nakapunta na ako ng Amerika by fate. So yung plano sana matupad. Ganyan ako eh. Inaano-ano ko yung plano ko ba? Hindi pwedeng malihis ako kasi nga nagwo-worried ako, ayan, ganyan. So, yun, maano ka talaga na bumalik kapag nasa Pinas ka na, maubusan ka talaga ng pera kahit gaano pa yung kalaki yung ipon mo. Pag puro labas at walang pasok, mahirap. Kaya, ako talaga Diyos ko Lord, try ko na sana nga ako doon, mag-success ako. Kasi, gusto ko naman makasama yung magulang ko or yung mama ko bago ako umalis. Kasi, siguro mga ilang buwan na lang yung aantayin kasi nga na-process naman na yung papel namin pa US. Ang inaano na lang is yung yung sa Manila, yung sa embassy doon na kailangan ng interview ko, ng medical ko, ganyan. Ang problema, wala akong vaccine kasi hindi uso dati sa pamilya namin yung vaccine kasi nakatira kami sa bundok. So yung mama ko, kapag nagsasabing pa vaccine, hindi ganyan. 'Di ba kayo pag meron kayong mga peklat dito kasi yung sa vaccine niyo yon, wala kaming ganyan kaming magkapatid, wala kaming ganyan. Wala kaming mga peklat dito. So nung nag-aaral ako, tinatanong ng mga kaibigan ko or mga kaklase ko, pakita sila kung sino yung may pinakamalalim na peklat na ganyan. Ako wala. Chill lang, wala akong may pakita kasi nga wala ako noon. So yun yung problema kasi alam ko kailangan yun eh kapag mag-US ka, may mga vaccine na kailangan iturok sa'yo. So pag kulang ako nun, baka turukan pa ako. So marami pa akong kakaining bigas bago ako makaalis at marami pang pera na gagastusin bago ako makaalis. So by faith lang talaga. Alam nyo guys, sa almost 3 weeks na nakasama ko yung boyfriend ko, ilang beses na akong inabot ng topak talaga. Pag may gusto ako na hindi ko nagagawa, nagmamaoy talaga ako. Unang nangyari ata nung nasa Vietnam kami, hindi ko na maalala kung ano yung una. Parang hindi ko nagustuhan yung picture niya sa akin. Nainis ako. Talagang, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, nakakapikon, hindi mo inaayos. Sabi na nga, huwag mong galawin. Parang ganun. Tapos may time pa nga na nag-aaway kami dahil sa pagkain. Kasi, unang-una sinishare ko sa kanya yung pagkain ko. Nung huli na, nasanay na siya na sinishare ko sa kanya, kahit hindi ko siya binibigyan, kinukuha niya na yung pagkain ko. Hanggang sa sabi ko, pagkain, parang napikon ako ba? Tapos sinearch ko. Talagang issue sa akin yun. Ayun yung issue doon sa Vietnam, kaya nahulog yung yung headset ko na nahulog sa bridge kasi nga hindi ako sumama sa kanya paglabas, kaya umalis ako mag-isa tapos nag-headphone ako habang naglalakad. Hanggang sa naalala ko na masakit yung hikaw ko nung time na yun. So, hinipo kong ganun, lumuwag ngayon yung headset, tapos biglang nahulog. Tapos nakadalawang bounce pa bago tumalon doon sa tubig. Di ko na nahabol, di ko na nakuha. Talagang, nanginig talaga ako noon. Kasi mahal yun eh. Pinangarap ko kasi magkaroon ng iPhone. Ang mahal! Tapos biglang lang, maraming time na nagwawala ako dahil lang sa gusto ko yung halimbawa, nung sa Malaysia kami, sabi ko sa kanya, lalabas kami ng maaga-aga pa para makapag-picture ako na yung Petronas Tower is may araw pa, may liwanag pa ba? Ay ang puta, lumabas alas 7 na ng gabi. Sakto doon, yung sunset kasi sinearch niya, 7:24 pa yung sunset. Pag dating namin doon, kasi naglakad pa kami, sakto 7:30, nag-aagaw dilim na, tsaka pa kami dumating sa Petronas Tower. Ay, doon na naman ako nagwala. Nagpadyak-padyak ako doon. Napikon talaga ako. Punyita ka talaga. Yun yung mga time na nag-aaway kami. Tapos tinatanong ko siya, gusto mo pa ba? Gusto mo pa ba akong papuntahin ng US? Kaya mo pa ba? Kasi hindi niya ako sinasaktan. Ako, mabilis yung kamay ko. Minsan nga, na ganun ko siya dito sa ulo. Pag napipikon ako. Tapos sabi niya sa akin, ba't mo ako sinaktan? Tapos niyakap niya ako. Tapos parang nanggigil siya siguro.
inano niya ako dito, kinagat niya ako konti. Tapos nung naano niya na parang, sabi ko, masakit! Sabi ko, kasi nagmumura ako ng mura namin. Tapos parang niluwagan niya. Tapos nagsorry siya. Yung kahit kasalanan ko, siya yung nagsusorry. Kaya nga sabi ko sa kanya, gusto mo pa ba? Kaya mo pa ba? Gusto mo pa? Gusto niya pa daw. So, gusto niya pa daw ako sa US. Sabi niya, basta pag napikon ako sa iyo doon, palayasin na lang kita, pauwiin na lang kita kay ibalik kita sa mama mo, sabi niya ganun. Kasi ano yan eh, parang hindi ko lang alam, pero mahal niya lang talaga ako, kaya tinitiis niya yung ugali ko. Nung nahulog ko yon, wala naman siyang reklamo. Mas inuna niya pa na sabi na magbati na tayo kaysa sa ganyan. Kasi nga pagka nag-aaway kami, iniiwanan, pagkatas ko kumain, iniwan ko siya, bahala ka dyan sa buhay mo, matulog ako, ganyan. Yung mga ugali kong mga yun yung mahirap sa akin, yung pride ko, hindi yan naalis kapag mahirap akong pasukuin kahit ilang araw kitang di pansinin. Tapos siya, inuuto na ako, samahan mo na ako lumabas, libre kitang ice cream, bilang kitang ice cream. Sabi ko, di ka nag-iisip kung sana sinabi mo, bilhan mo ko mangga, baka lumabas ako. Yung mga ganun. Pero pagka naman matino yung utak ko, malambing naman ako sa kanya. Maano niya yan, malambing naman ako. Basta pag binawi lang talaga, pag tinopak ako, pag may gusto ako na hindi ko nakuha, hindi ko talaga yung titigilan. So, ayun lang. Ngayon, kumain kami sa labas. Tapos, sabi ko sa kanya, balik ako kasi last day na bukas namin sa Singapore. So, wala nang wifi sa Pinas. Wala akong wifi doon, di ako makapag-upload. Sabi ko, pagkatas natin kumain, ihatid mo lang ako doon sa labas ng ng hotel. Maggagawa ako ng video. Bumalik ka na mamaya kasi gusto niya mag-ikot-ikot, gusto niya maglakad-lakad sa gabi kasi busog kami. Pero ako kasi mas gusto kong makapag-video para kahit papaano ba, kahit nandun na ako sa Pinas o kahit saan ako, hindi ako mag-alala kasi may upload pa ako. Kasi doon wala na akong wifi. Ang hirap na mag-upload. Iinit na yung cellphone ko. Kaya ginagrab ko yung opportunity. Ayan. So, hindi ko lang alam. Sana lang gumana yung ko doon. Siguro magdidito na lang ako. Yun nga lang, medyo mahina siguro yung signal. And full na yung phone ko. Grabe, sobrang dami kong picture, sobrang dami kong video. Hindi ko pa na-upload. Ay, natambakan ako. Thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye.